Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. Nagbabalik po ang ating pong programa. Ano po, saan man pong panig kayo ng mundo, saan man po sa Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Robert. At tayo po ay napapakinggan po. Live po tayo sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin po natin, siyempre, ang ating pong partner, ano po, ang NTF LCAC Facebook page at magpapatuloy po tayo sa ating paglilingkod ngayong pong umagang ito. At ngayong August 11, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pababalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kin. Mga minamahal po naming mga taga-subaybay, sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ng landas ng kapayapaan at pagunlad para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako po si Pastor Rosler. At sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po ay manalangin at ating hilingan po si Pastor Zamora na pangunahan tayo sa ating pong panimulang panalangin. Mga kaibigan, nasaan man kayo ngayon, pansamantala po tayong huminto at tayo po ay manalangin. Dakila't mahabagin naming Panginoon, sa oras na ito, muli po kaming magtatalakayan. Ito po para sa ikabubuti, lalo't higit ng mga kapatiran, mga kaibigan naming naligaw ng landas. Sa oras na ito, Panginoon, humihiling kami ng paggabay upang mapagpala ang mga taong makikinig. Ingatan po ang lahat ng aming mga tagapakinig sa radyo, sa Facebook o saan mang dako ng social media. Sana, Panginoon, ay maging makabuluhan sa kanila ang mga discussions na aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, amin itong hinihiling. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Zamora. At kamusta naman po kayo, Pastor Robert, Pastor Ross? Kamusta po last week? Medyo pasensya na po at wala kami. Mahalaga yung meeting na pinuntahan namin. Kinuha namin yung commitment ng mga government agencies sa buong Pilipinas para sa pagpapaigting ng kampanya natin para sa kapayapaan. Okay lang yan. At alam naman natin na talagang tayo ay mga abala, pero ganun pa man, meron gusto nating ipagpatuloy ang paglilingkod sa ating pamayanan. At si Pastor Zamora ay busy rin ang kanilang family, nasa transition yan sila. Sila ay nag-move na dito, Sir Kin, sa Thailand. Nasa Thailand na ang kanyang family at magkakasama na kami dito. Mabuhay po kayo. However, mas magiging makabuluhan ang ating paglilingkod at tayo naman ay laging nariyan sa Pilipinas. Opo. Yun nga, Sir Kin, at sa ating mga kababayan, natutuwa tayo kasi tayo man ay nandito sa ibayong dagat, subalit pwede pa rin po tayo magsama tulad sa mga programang dito. If there's a will, there's a way nga daw. Kasi wala tayong gustong gawin kundi tulungan itong mga kababayan natin na minsan ay nasadlak sa madilim na landas. Subalit tayo po ay magpapatuloy. Last week, kasama natin ang Presidente, Pastor Robert, ng Adventist General Conference, World Church ng Seventh-day Adventist. Nandito po sila sa Thailand. Tapos kasama natin si Ambassador Tejano upang ilunsad ang mga magagandang programa patungkol din po sa ating mga sa ating kababayan Pilipino. Opo. At Pastor Robert, siguro premature kong i-announce ko ngayon, pero excited talaga ako, Pastor Robert. Nung Sunday, Sir Kin, alam mo, meron kaming nakausap na ating sa AWR Cares na leader din doon sa Aklan ng mga FRs. At napakarami nila, Sir Kin. Napakarami talaga. At maraming istorya tayo doon maririnig. Pastor Robert. Yeah. So we will be featuring actually, hindi ko alam kung naimbitahan natin yung presidente doon sa Aklan, Junicio Placido. So, isa sa mga FRs natin na talagang masidhi yung kanyang damdamin na patuloy makapaglingkod sa pamayan at maalagaan yung ating mga FRs. At alam naman natin na kasama natin ang government, syempre. This is a whole nation approach. At kagaya nga ng sinasabi natin palagi na it takes the whole village to raise a child. Kaya sama-sama tayo talaga sa ating mga advokasya para masiguro ang kapakanan
at kabutihan at welfare ng ating mga kababayan. Kaya Pastor Zamora, siguro Sir Kin, pwede na nating ipakilala yung ating pong Okay. bisita ngayong araw. Alright. Ipakilala po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ang ating panauhin ay National Program Manager ng Peace and Development sa buong bansa, mapayapa o PDBBM sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumutulong sa ating mga kababayang naging bahagi ng armadong pakikibaka na ngayon ay nakapagbagong buhay sa tulong ng programa ng pamahalaan. Mga kaibigan, buong bayan, buong bansa, akin pong ipinapakilala ang ating panauhin. Walang iba kundi si Director Meramel Garcia Laksa. Magandang umaga po, Director. Maganda at mapayapang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Diyos at umaraw na po. Nasisilayan po na ang aring araw. And of course, isang magandang umaga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Director Laksa, sa inyo pong pagpapaunlak sa programang ito na kayo po ay makasama po natin at live po tayo, 89.1 FM dyan po sa Manila at tayo po ay kasama naka-cross po sa iba't ibang mga stations all across Philippines and even all across Asia sa atin pong mga social media pages. At karangalan po namin na sa araw na ito ay makapanayam kayo. Sir Kin. Yes, Pastor. At ayan, Director, para po sa ating mga manonood, para po malaman nila, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ba itong Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM? So, paano po ito nakatutulong sa ating mga kapatid na minsan napasali sa armadong pakikibaka at ngayon ay nagnanais ng makapagbagong buhay? Opo, ito pong ating Peace and Development, Buong Bansa Mapayapa program ng DSWD. Ito po ay actually, it's a baby program. Because this was just recently established during the time of Secretary Rex Gatchalian when he came in the department and he joined the DSWD in 2023. So basically, it's a DSWD's flagship peace building initiative that promotes yung ating inklusibo, sustainable at community-driven na peace. Sa makatuwid, ito po yung pagsasama-sama ng iba't ibang or convergence of different peace and development interventions ng DSWD. Kasi po, nung unang panahon, di ba, tanda-tanda ko. Parang unang panahon talaga. Grabe naman. May use ako sa DSWD, sir. So, way back po kasi, nung wala pa si Secretary Rex sa department, ang Peace and Development Initiatives po kasi ng DSWD ay hawak po ng iba't ibang opisina within the DSWD. Meron pong programa ang disaster, merong programa ang operations, meron programa yung tinatawag namin sa sustainable livelihood. So lahat po yan, pinagsama-sama na sa isang program which is the Peace and Development Buong Bansa Mapayapa program. And basically, ito po ating PDBBM program, ay tinutugunan din po nito yung 5-point peace agenda ng ating gobyerno. Kumbaga, hindi lang talaga siya naisip, ay, magkakaroon tayo ng ganitong programa. Hindi po. Talagang nakaangkla siya doon sa 5-point peace in the point agenda ng gobyerno. At the same time, ng ating PDP 2023 to 2028, yung Philippine Development Plan po, basically on the delivery of social protection and socio-economic interventions to former members of non-state armed groups. And this in our... Ma'am, medyo nawawala po yung Nawala po yung kanyang audio. Nawala po yung audio niya. Hello. Ayan. Yes. So yung pong terminology yung tinatawag, ginagamit natin is former members of non-state armed groups. At pag pinag-usapan natin itong FMN SAGs, this includes former rebels or yung mga friends rescue natin, including yung mga decommissioned MILF combatants, mga MNLF, and of course yung mga former violent extremists. So lahat po yan ay binuo ng DSWD into one program which is the Peace and Development Buong Bansa Mapayapa.
Ayan, napakaganda po, no? Napakaganda. Yeah. Napakaganda Napakaganda. nabanggit ni Director yung 5 peace agenda ng ating pamahalaan. At hindi lang yun, it also recognizes yung peace and development na they go hand in hand. Kailangan sabay natin silang paigtingin at i-pursue. Kasi even the United Nations, yun nga, lagi nilang binabanggit sustainable, it's always sustainable peace with sustainable development. Pareho po, kailangan sabay sila. Hindi pwedeng may priority na isa kasi may iwanan. Pag naiwan yung isa, babaliwala lang yung isa po. So they always go hand in hand, peace and development. Kaya talagang Pastor Zamora, Sir Kin, we want to commend, the programs of our government, as far as this social welfare is concerned, lalo na sa ating mga FR, Kaya nga alam niyo, Ma'am Director Laksa, maraming nagsiselos sa mga FR eh. Sabi niya, ang daming programa ng gobyerno, talaga namang buhos talaga ang programa para sa kanila. At tayo po nagpapasalamat tayo sa ganitong pong magagandang mga advokasya at mga programa ng ating gobyerno para talaga mas maabot natin yung kapayapaan na nais natin at makarealize yung ating mga kababayan na it's not time na to attack the government, kundi magtulungan tayo para at ang gobyerno naman nandyan talagang gumagawa ng mga programa para sa ating mga mamamayan. So, yes, Pastor Zamora, baka meron kang gustong comment. Natutuwa ako na pinapakinggan ko yung mga responsibilidad at kung ano yung mga advokasya ng PDBBM. Sabi ko, napakaganda pala talaga. At magandang binobroadcast po natin ito, Sir Kin, kasi napapakinggan nila na, may ganito pala. Kasi ako, personally, my personal knowledge, hindi ako masyadong aware dito, pero ngayong pinapakinggan ko, very systematic pala talaga ito, mga kaibigan. So kayo po, nakikinig ngayon, may makilala po kayo na may gustong lapitan. Narito po si Director. At nakikita kong malaki ang maitutulong niya, lalo't higit sa ating mga kababayan nandyan sa mga kabundukan pa ngayon. O kung kayo po'y nakatune in ngayon dito sa amin, narito po si Ma'am Laksa, Director Laksa, mga kaibigan. Isa na namang bagong pag-asa at mainit mainit pang pag-asa ang inihahatid po namin sa inyo. Pastor Robert. Ayan, ito nga po, nabanggit yung mga napakaganda ng mga initiative ng DSWD. So, ma'am, maaari nyo po bang ibahagi sa amin, ano ba yung mga eksaktong programa ng mga activities ng DSWD dito sa ilalim ng PDBBM na nakatutulong sa ating mga kababayan na friends rescued o fully reconciled? Actually, Kuya Kim, ito yung ating unang-una na talaga binabandera sa programa ng PDBBM. At ito rin yung marching order sa amin ng ating Secretary Rex Gatchalian, which is the Social Case Management Service. Ito yung, kasi nung nakaraan po kasi, di ba, when we provide interventions, when we provide services to the former rebels or the friends rescued, hi, hello, goodbye na. Di ba? Ganun lang siya. But this time, because of the Social Case Management Service, we monitor. So once na ibigay yung intervention sa ating mga friends rescued or yung mga former rebels po natin, minomonitor po sila ng ating mga case managers. Meaning, hindi po sila iniiwan pagkatapos mabigyan ng serbisyo. So kumbaga, from day 1 up to the last day na sabihin natin based on the assessment of the case manager, okay na po sila. They can stand on their own, self-reliant na sila. So dun pa lang natin i-close yung case nila. So, ito yung ating Social Case Management Service. Kasi nga po, through the Social Case Management Service, patuloy din po kasi nitong dinedetermine ano pa yung needs ng ating mga former rebels or yung ating mga friends rescued aside from those services and interventions provided to them by the DSWD. So, possibly, i-refer din natin sila or i-endorse natin sila sa other government agencies or maaaring sa mga NGOs din or CSO partners natin for provision of other interventions na makakasagot dun sa kanilang transformation, healing, and recovery at nang tuluyan na rin po silang mag-reintegrate sa kanilang mga communities. And not only that, we also have what we call yung ating pamana, payapat masaganang pamayanan. Dalawa pong track yan. Yung community-driven track, which is basically mga
infrastructure po ito. And then yung ating livelihood track. So yung provision of seed capital fund sa ating mga beneficiaryo. And we also have what we call the case management for children in situations of armed conflict. So kung yung ating social case management kanina ay para doon sa mga adult na former rebels, ano po, Wow. meron din tayong special case management for those children in situations or involved in armed conflict. Para lang sa ganun, mas mahubog din po natin sila in such a way na yung naging experience nila in the armed conflict ay mabago po natin yun at matulungan nating maibalik dun sa normalcy yung kanilang buhay. And also, we have the capacity building on peace, governance, and resilience. And gayon po, aming ikakaskade ngayon yung tinatawag naming peace education module. Kasi naniniwala po kami, lahat ng efforts namin ay masasayang lang kung yung the concept of peace sa ating mga beneficiaryo ay medyo mababaw pa siya. Ano po? Kasi di ba we want a sustained peace para nang sa ganon, masustain din natin yung development. So yung that peace education module po ang isa sa ating i-strengthen at ika-cascade sa ating mga beneficiaryo. And at the same time, meron din po tayo doon sa ating mga kapatid sa Bangsamoro. Ito po yung Bangsamoro Transitory Family Support Package. And this is basically for the decommissioned MILF at magsisimula na rin po tayo sa mga MNLF. So ito po yung provision ng mga cash for work, educational assistance sa mga anak nila or next of kin, at ganoon din ang mga seed capital fund sa ating mga kapatid na mga MILF and MNLF. At hindi lang po nalilimita doon. Sabi ko nga, as part of the whole of government approach, as part of the convergence program of the department, based sa assessment ng mga case managers natin, ng mga social workers natin, maaari din po kasi silang i-refer sa other DSWD programs like 4Ps, yung Lawa at Binhi, at ganun din yung Walang Gutom program. So currently, meron na rin po tayong mga former members of non-state armed groups na miyembro na rin po ng 4Ps. So it's a whole package of services for our former members of non-state armed groups to help them na ma-rebuild yung kanilang buhay until the time comes na yun nga po na mention ko kanina ay magiging sustainable na at self-reliant na po sila. Wow, napakarami na to, Sir Kin, at sinusulat ko isa-isa kasi gusto natin bigyan to ng strong emphasis para sa ating mga kababayan na nakikinig. At gusto nating talagang lubos na maunawaan ito at malaman nila na ang gobyerno natin ay may ginagawa at may programa. So marami pa pong ihahatid po sa atin ang ating pong bisita ngayon, ang ating pong panauhin ang director po ng Director Miramel Garcia Lacsa ng Department of Social Welfare and Development. Kaya tutukan niyo po kami mga kababayan, saan man pong panig kayo, nakikinig kayo sa sasakyan, please share, or sa social media, please like and share po itong ating programa sapagkat very meaningful po at talagang napakaganda ng talakayan po natin at marami po tayong malalaman na mga itinutulong ng ating gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya magbabalik po ang Binagong Buhay pagkalipas po ng mensahe ng awit na inyo pong mapapakinggan.
maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagpabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Mga kaibigan, patuloy po kayo nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay at patuloy po nating makakasama ang ating minamahal na Director Meramel Garcia Laksa. At nakakatuwa sa ating pong kaninang discussion ay talagang complete po no? Wholeness talaga yung kanilang holistic, yung kanilang approach at katibata, at meron din silang ibang approach sa ating mga former rebels at sa mga nariyan pa sa bundok na nag-iisip na bumaba, mga kaibigan at mga Pastor Zamora. kami taga-subaybay. At mga kaibigan, nabanggit ni Ma'am Laksa kanina na ang mga bata talagang meron din silang ibang approach, at natutuwa po ako. Alam niyo po ba na ang banal na kasulatan ay sinasabi, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Ano po? Mga kaibigan, ito pong tekstong ito ay talagang dito ko inaangkor yung kanilang gawain sa ating mga bata. At the same time, meron din po silang approaches para sa mga involved na po sa armadong Siguro, Pastor Zamora, unknowingly yung programa naka-anchor sa biblical principles din eh. So, thank you for emphasizing this, Pastor Zamora, sa mga kababayan natin. And this is what the government is doing, anchored in the principles talaga, na yung train up a child. Kaya nakita ko dito, Sir Kin, Opo. yung sustainability,
ng approach ng programang ito. Sustainable talaga. Opo. Yung hindi basta minsan lang, one time, big time na tulong para sa kanila, din iiwanan na ng government. Pero what I'm seeing here, dito sa programang ito, may pamana, may livelihood, may para sa mga children, may cash for work, at napakarami pa na isa-isahin natin to siguro at share natin kay Director Lax, yung mga specific na mga projects na nagawa natin sa iba't ibang panig ng bansa. Pero what I'm saying mga kababayan, ito po ang ginagawa ng gobyerno natin. Ito po yung gobyerno ninyo na sinusuportahan natin para sa ating mga kababayan. Sa Serkin, baka meron kang gustong bigyang emphasis dito. Opo, no, napakaganda ng ginagawa ng DSWD. Kitang-kita yung genuine concern ng ating pamahalaan para sa ating mga kapatid na FR. So, dun kita na binibigyan natin ng special attention yung need sa mga bata kasi iba yung pangangailangan nila. So, kitang-kita na hindi lang basta ma-implement yung programa, hindi lang basta maibagsak yung programa. Sinusubaybayan nila yung bawat FR natin na mapabuti sila. Tinitingnan kung ano yung kahantungan nila. And also in the spirit of the whole of nation approach, nire-refer pa nila sa ibang government agencies para lang tunay na matulungan itong mga FR. Kaya napakaganda, sustainable, napakaganda at kitang-kita na makakamit natin yung goal natin sa ginagawa ng DSWD, Pastor. Nakakaingit na talaga yan, ha? Opo. Kaya alam niyo, marami talaga, lalo na sa Mindoro kung saan kami nanggaling, talagang saan FR na lang din kami. Ang daming programa ng gobyerno, buong pamilya, mga bata, bakit sila lang? Marami na nagsiselos, ha? Bagamat mayroong ibang programa sa iba pa nating mga kababayan, ang DSWD. Pero ang nais nating bigyan ng emphasis dito, may programa ang ating pamahalaan para sa ating mga friends rescued, sa mga fully restored, mga fully reconciled na mga kababayan natin, sa mga FRs natin. Ma'am, can you cite, yung mga one or two na mga examples o mga specific projects na ginagawa ng ating DSWD para sa ating mga FRs? Opo. Actually, dami, no, sir? Opo. 952 na po yata ang mga friends rescued natin na association ng ating natulungan overall since we started itong ating Peace and Development Bumbasa Mapayapa program. But just to tell you ito po specifically for our region in Mimaropa. Kasi po, itong aming field office din sa Mimaropa ay napakasipag din po na talagang hanapin at tulungan itong ating mga friends rescued natin sa area ng Mimaropa region. In fact, we have a lot actually. Ang dami ng aking listahan na hawak ngayon. Go ahead, ma'am. In Oriental Mindoro, Bulalakaw. Meron po kami dyan, yung Benli, Pamanang Kabuhayan ng Tribong Hanunuong Mangyan. Yung mga Mangyan groups po natin dyan. Ang ganda po ng ating naging livelihood project sa kanila. At yun nga po, yung nakukwento ko din kanina, yung sa area ng Kabangkalan natin, yung bago lang pong inaugurate ng ating Secretary Rex Gatchalian na tinurn over sa LGU, yung pong bridge na yon ay napakaganda po. And take note, sir, ang mura lang ng bridge natin, pero ang tatag po talaga niya. So, ang naging counterpart ng ating mga friends rescued is the labor. Kung sa paggagawa po ng bridge na yun. And of course, syempre, andyan pa rin ang tulong ng ating DPWH sa pagtatayo po ng bridge na yun. But basically, yung labor ng ating mga friends rescued po ang talagang number one na in-strengthen natin doon sa project natin na yun. At marami pa po even in Region 2, marami pa rin po tayong mga areas dyan na natulungan. That is Isabela, in Cagayan. Pero I would just like to emphasize yung naging project po natin dyan sa Mindoro, sa mga Mangyan. Ang nangyari po natin dyan, nagtayo po sila ng tinatawag nating bagsakan. Kasi po ang naging experience ko po nila previously, binabarat yung mga products nila. So ang ginawa po ng DSWD, of course with the help of the LGU, ay nagtayo tayo ng bagsakan area nila na kung saan doon po lahat nilalagay yung mga products ng ating mga Mangyan, At syempre, doon na rin nangyayari yung marketing. So basically, because of that project, ay hindi na po nalugi yung ating mga Mangyan. At sigurado pa, yung mga buyers nila ng kanilang mga produktong agrikultura.
So, ilan lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang dami na ng hawak kong listahan. Ano po. Di po matatapos ang ating programa. Opo. So, yun po. Mahaba. Ma'am. Pero maganda ang mga naging proyekto po natin sa ating mga, particularly sa ating mga Friends Rescue po natin sa iba't ibang area ng mundo, ay ng Pilipinas. Kaya nga po, si Secretary Rex, he wanted na spread na po yung ating, meaning yung mga regional offices natin implementing the program ay palawigin na po lalo siya this year and in the coming years. By the way, for your information, ma'am, yung binabanggit niyo pong lugar, ako po ay taga Mindoro, ano po, at ako po ay witness po sa mga pangyayaring iyan. At yung program ng yung pamana, yung mga livelihood, yung Mindoro Island Fully Reconciled Association, na mga FRs po natin, talagang I have witnessed yung mga programs ng ating government at ng DSWD at yung mga tao po natin, sila po yung mga kasama po ninyo sa pag i-implement na yan at naging recipient po sila. Yung Binli Bulalakaw ay 7 years pa ako dyan na nakapag-serve at talagang 18 years ang inyong lingkod po dyan sa Oriental Mindoro. Kaya talagang nakita po natin yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Ma'am, by the way, matanong ko lang po, ano po yung mga napansin niyo in your engagements po sa ating mga kababayan, lalo higit sa Mimarupa na binabanggit ninyo? Ano po yung napansin niyo na karaniwang mga suliranin o hamon na kinakaharap ng ating mga kababayan sa kanilang pagbabalik loob? Syempre, Pastor, unang-una sa lahat, di natin matatanggal yung stigmang tinatawag natin. Kasi, syempre, yung community, hindi rin ganun kamulat doon sa pinagdaanan din ng ating mga Friends Rescue. But basically, pag pinag-usapan din po natin yung Social Case Management Service ng PDBBM, yan din po ang isa sa tinutugunan niya. Meaning, as part of the social preparation, not only of our former rebels or yung mga Friends Rescued natin, yung community din po ay hinahanda nila dun sa pagre-reintegrate sa ating mga former members of non-state armed groups. Para nang sa ganun, mas magiging madali rin po yung pagbibigay ng intervention dun sa ating mga former members of non-state armed groups. Kasi nga po, kailangan din nating ma-erase yung stigma na yon. So, isa po yan sa kinakaharap na major na kinakaharap ng ating mga former members of non-state armed groups. At syempre, di naman nating masasabing napakayaman ng Pilipinas. So medyo, we also lack resources. Kumbaga, so hindi rin din natin natutugunan kaagad-agad yung iba pa pong pangangailangan ng ating mga former rebels o yung mga Friends Rescued natin. Kaya nga po nabanggit ko rin kanina, isa sa nagiging intervention namin is referral to other government agencies. And one good thing, I would just like to inform you po, ang nangyari po ngayon, di po ba, meron tayong tinatawag na community-based CBMS law, Community-Based Management System na batas, na kung saan ang sinasabi po ng batas na yon, dapat lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ay kasama doon sa CBMS. Nang sa ganon, mas madaling matukoy natin sino yung pwedeng maging beneficiaryo ng mga social protection programs natin. Kaya po, dahil nakita namin sa aming pagmamanage sa mga cases po ng ating mga former members of non-state armed groups, nakita po namin majority of them are not part of that community-based monitoring system ng ating mga LGUs. Including sa PSA, wala rin po sila mga IDs. Wala rin po sila mga civil registry documents. Kaya ang isa po sa naging special instruction ngayon ni Secretary Rex Gatchalian is to have a special registration in the PSA and in the CBMS nitong ating mga former members of non-state armed groups through the assistance of our case managers on the ground. So isasagawa po natin yan, yung special registration na yan, para masiguro natin na lahat ng ating mga former members of non-state armed groups ay maisama sa talaan ng ating PSA at ganoon din ng ating community-based monitoring system para nang sa ganon, mas madali na rin po silang maka-avail ng iba't ibang programa ng gobyerno. Kasi nga po, di ba, ang isa sa issue din natin na kinakaharap ay yung lack of resources to respond to their needs. And of course, yung isa rin po, during the focus group discussion that we conducted, yun pong pakiramdam nila na threatened pa rin sila.
Yung Mhm. pakiramdam nila na unsafe pa din po Mhm. sila. So yan po ang isa rin sa tinutugunan ng ating case management service for them to feel safe, for them to trust again the government, for them to know na seryoso ang gobyerno, na talagang nung sinabi ng gobyernong tutulungan sila sa kanilang pagbabalik loob, talagang seryoso po ang gobyerno, kaya inilapit po talaga yung serbisyo sa kanila. Yung ating mismo mga case managers ang lumalapit po sa ating mga former rebels or yung ating mga friends rescued. So ilan lang po yan dun sa mga kinakaharap na struggles or challenges ng ating mga former rebels sa kanilang pagbabalik loob po sa gobyerno. Ayan. Muli, kitang-kita po natin yung genuine concern ng ating DSWD sa pagtulong sa ating mga FR, no? So, kitang-kita na concern talaga sila kung ano yung kahantungan ng ating FR, kung magiging matagumpay ba yung pagbabalik nila sa ating lipunan para maging isang mapayapa at productive citizen. At ayun nga, nabanggit natin, sir, no? Yung nakakaingit nga yung ating mga FR sa dami ng programa na ibinibigay sa kanila. Director, bakit ba natin to ginagawa? Gaano po kahalaga itong pagpapaigting natin ng mga programang nakatutulong sa pagbabagong buhay ng ating mga FR, no? Paano po ito nakatulong sa, yun, kapayapaan at kaunlaran? Yung peace and development, nakalagay nga sa office niyo, ma'am. Opo. Sabi nga namin, usap-usapan sa opisina, kaya nga talagang nag-effort din po kami doon sa tinatawag nating peace education module. Naniniwala po kami na walang kaunlaran ang ating komunidad, ang ating bansa kung wala pong kapayapaan. Tama po. Yes. Kasi laging mag-struggle na lang, di po ba? Kasi for one, ang isa po sa dahilan bakit nga po sila namundo, bakit sila lumaban sa gobyerno, they felt na nahihirapan sila, hindi nila na-access yung mga programa. Poverty is one, and then non-access to basic services is another. So, kung itong ating peace and development, buong bansa mapayapa program, sabi ko nga kanina, inilapit na natin yung serbisyo dito sa ating mga former members of non-state armed groups. Kasi nga, pinapakita nito gaano kaseryoso ang gobyerno na matulungan po sila, na maramdaman nila na may gobyerno, na maramdaman po nila the government, the Philippine government cares for them. Kaya talagang hindi natin sila bibitawan hanggang sa, yun nga po, kaya na nila on their own. Kaya hanggat maaari, talagang yung iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan para po talagang masagot din yung kanilang mga pangangailangan. And later on siguro sa ating discussion, meron din akong isa pang good news na maibabahagi po sa ating mga tagapakinig with regard to this effort, continuous effort of the government in providing that intervention, appropriate and responsive intervention dito po sa ating mga former members of non-state armed groups. Ma'am, nabanggit niyo yung good news? May nabanggit kayong good news kanina. Ayun ba? Good news ba? Yung sabi niyo? Opo. Good news po talaga siya. Yes, good news. So, mga kababayan, yes, abangan natin ano yung good news na yan, ha? Abangan natin ano yung good news na isi-share sa atin ni Director Laksa. Kaya patuloy kayong tumuto po sa programang ito, ang Binagong Buhay. At papakinggan po natin sa pagbabalik po natin, ano po itong good news na ito na isi-share po sa atin ni Director Laksa. Magbabalik po ang Binagong Buhay. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaninag,
Mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay at of course kasama pa rin po natin ang napakaganda at napakahusay na direktor po natin, Director Meramel Garcia Laksa. At kanina pa po kayo nakakinig ng maraming mga good news, ang dami po nating naririnig ng mga magagandang programa. Alam niyo po yung kwento ng langgam? Yung isang langgam daw nakakita ng masarap na panghimagas. Alam niyo po, wala pang ilang minuto, dumami agad yung langgam kasi tinawag niya sila para enjoyin yung masarap na panghimagas. Mm. Director Mirabel, ang sarap pong panghimagas ng inyong mga inihahatid sa amin. Ang tanong ko po ngayon ay, paano makaka-avail po ang ating mga kababayan? Paano po sila makaka-connect sa ating PDBBM program upang ma-enjoy po nila ito ng gusto, todo-todo, walang break, walang preno, sabi pa nga po nila. Director? Yes, Pastor Ross. Actually, yung ating mga former rebels, so yung mga friends rescued natin, maaari po silang makipag-ugnayan sa kanilang munisipyo through the municipal or the local social welfare and development office. Kasi po, ang ating mga local social welfare offices, sila na po yung gagawa ng endorsement sa ating DSWD regional offices para po nang sa ganon, ma-assess din po kayo ano yung mga interventions na kailangan nila. Or you can personally go to our regional offices at nang sa ganon, ma-assess din po kayo ng ating mga social workers. Ano nga ba yung mga pangangailangan ninyo na talagang makakatulong din po sa inyo. So, yun po yung mga paraan natin or yung ating mga ahensyang partners, pwede rin po yung our RTF-ELCA o yung local ELCA natin, pwede rin po siya yung mag-endorse din sa inyo para na sa ganun, maka-avail po itong mga interventions na nabanggit po natin kanina. At syempre po, pwede kayong kumontak, pwede rin silang kumontak po dito sa ating istasyon, sa ating programa ng Binagong Buhay para po ma-endorse natin kayo. At yung ating pong numero, yung 0918-944-7891, sa ating pong nakikinig, pwede niyo pong isulat yung numero pong ito. At sa mga kababayan natin dyan na nasa bundok, nasa mga liblib na lugar na nakikinig po, narito po ang programang ito na naghahandog sa inyo para sa pagbabagong buhay. At syempre, kasama natin ang ating pamahalaan. Huwag niyo pong kalimutan itong number na 0918-944-7891. At yung aming pong personal number na isinare din po natin nung nakaraan, pwede rin po kayong pumontak directly po sa atin. At syempre po, yung mga FRs na nandyan sa inyong lugar, ay pwede nyo rin po silang lapitan at ma-facilitate. Sir Kin, go ahead. Alam ko, mas alam mo yung details na Ay, opo. Meron din maaari rin po tayong lumapit sa BKFI, Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Ito po ay samahan ng mga dati ring naging bahagi ng Armadong Pakibaka. Pero ngayon, sila ay peace advocates na at itinataguyod ang kapayapaan at kaunlaran ng bawat isa. Lalo na sa kapakanan ng mga FRs natin na at yung mga nasa bundok pa na gusto nang sumuko. At ito po yung number nila, makikita po natin, 0955-443-8778. Muli, ito po, 0955-443-8778. Ayan. Sir Kin, Yes, sir. siguro pwede nating mabati din yung ating mga taga-subaybay at mga nakikinig sa ating Facebook page natin. Opo. At marami talaga, Pastor, ang naka-appreciate dito sa mga programa ng DSWD. Ito po sila Ma'am Lucy Kiabang, Noli Banaria, at Feka Amod. Good morning daw po sa ating lahat at blessed morning sa atin at Binagong Buhay Ministry program. God bless po. Mula kay R. Christian Roda, isa nating sugid na taga-subaybay. Have a blessed Tuesday morning, everyone, on Ang Binagong Buhay and happy watching. And greetings from Noveleta, Cavite. Si Sir Denden Natividad naman, good morning po, pastors. Watching here at 5th Infantry Star Division, Philippine Army, Camp Upi, Gamo, Isabela. Sa isang pagsaserbisyo sa bayan ay isang pagsasakripisyo din sa amin na nasa serbisyo, lalo sa mga naka-assign sa mga infantry na nagsasakripisyo, maging ang mga buhay namin ay nakalaan talaga. Nandyan po ang kamatayan at disgrasya na naghihintay sa amin. Nagpapasalamat kami ng malaki sa naitutulong ninyo sa pamamagitan ng programa ninyo. Dahil po dito sa pakibahagi po ninyo sa kapayapaan, maaari sa mga
marami sa mga naligaw ng landas na kapatid natin ang nagbabalik loob sa gobyerno at sa Diyos. So, ang inyong kapatid sa Panginoon, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. So, magandang umaga po, sir. Napakaganda at napakaganda naman talaga ng mga programa ng DSWD at kaya nga natin to dino-broadcast para ma-appreciate ng mga tao, lalo na ng mga magiging beneficiary natin upang ma-encourage sila sumuko. Nabanggit nga kanina ni Director Miramel yung isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga iba nating mga kababayan na gusto na sumuko, na nandun pa sa armado pakikibaka, no? Na ang pagkakaalam nila, masama yung kahantungan nila, pwedeng patayin sila o torture rin, ganun. Pero ito nga, makikita natin na sagad yung concern ng gobyerno na makapagbagong buhay sila. Bibigyan sila ng second chance upang muling makapamuhay na mapayapa at productive sa tulong ng pamahalaan at ng ating mga partners, lalo kasama itong Adventist World Radio at iba pa nating CSO partners, no. Ayun po ang Yes. halaga ng whole of nation approach. Hindi lang whole of government, whole of nation. Sama-sama po tayo lahat para matulungan at to pursue yung kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Sir Kim, Pastor Zamora, no, Pastor Ross, bago nating excited tayo, alam natin Opo. excited tayo dun sa good news na i-share sa atin ni Ma'am. Pero Pastor Ross, na-reflect ko lang sa Matthew 25, yung parable ni Jesus Christ na sabi niya, yung nasa kaliwa, yung mga kambing, yung nasa kanan, yung mga tupa. Tapos sabi niya, ako'y nagutom. Sabi niya dun sa mga tupa na lang tayo, yung nasa kanan niya. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinainom, ako'y nabilanggo, ako'y inyong dinalaw, ako ay hubad, ako'y inyong dinamtan, at ako'y naging taga-ibang bayan, pero ako'y inyong pinatuloy. Nagtanong sila, sabi, kailan ka namin nakitang uhaw, Panginoon? Kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, pinaglingkuran ka namin? Kailan ka namin nakitang may sakit, dinalaw ka namin? Kailan yan? Pero napakaganda yung message, Pastor, ng ating Panginoong Jesus. Ano nga yung sabi niya doon? Kung ginawa ninyo to sa least, sa pinakamaliit, pinakamababa ninyong kapatid, ay ginawa niyo to sa akin. And this is exactly what DSWD, itong programang ito na ginagawa sa ating bayan, itong DSWD, PDBBM, na ginagawa ang paglilingkod sa ating mga kababayan. And sa ginagawa po natin ito, ang sabi nga ng Bible, ginawa natin ito sa ating Panginoon. And I think, we have several minutes remaining, kukunin natin itong last portion ito. Ma'am, please share with us, Director Laksa, ano po itong good news na ito, na excited kami lahat, ang ating mga kababayan na mapakinggan po ang atin pong good news na ito na patuloy na ginagawa ng ating pamahalaan. Opo, Pastor Robert, Pastor Ross, kailangan nyo rin ng intervention din ito. Kasi kailangan po natin ipagdasal ito na talagang mapirmahan at matuloy. Mapirmahan ng ating presidente para nang sa ganun talagang ma-implement po talaga natin ito. Kasi nga po, as part of our ongoing effort, ang DSWD, kapartner po kasi natin dito ang OPACRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. So patuloy po tayong nag-iisip, patuloy po tayong naghahanap ng mga paraan, nang sa ganun, mas maibigay natin yung serbisyo dito po sa ating mga former members of non-state armed groups. At para maramdaman po talaga nila gaano kaseryoso ang ating gobyerno sa pagtulong po sa kanila. Sabi nga ni Sir Kip kanina, di ba, para matulungan sila sa kanilang pagbabagong buhay. At talagang mamuhay na sila ng tahimik, mamuhay na sila ng normal. So meron po tayong ngayong isang programa na yun nga po, sabi ko nga, sana mapirmahan ng ating presidente para ma-implement natin. Kasi po, ito ay mag-uumpisa ng 2027 hanggang 2032. At meron po talagang pondong nakalaan para dito. Pero ito po kasi, magiging, para po siyang in a way, for peace program, na may mga conditionality po siyang, syempre, may mga criteria po siyang tutuntungan at conditionalities na susundan,
para nang sa ganun, patuloy tayo maging beneficiary, yung mga former members of non-state armed groups. So, ganun muna po siyang ipapackage ko sa inyo kasi hindi pwede akong spoiler, ano po. Baka So, hopefully, kapag natuloy po talaga ito, malaking bagay, malaking ginhawa sa ating mga former members of non-state armed groups. Ito po magiging intervention na ito ng gobyerno. And in fact, ang pinaka-objective po nito ay para nang sa ganun, lahat na nga po ng mga peace tables natin ay talagang makipagtulong na, makipag-usap na sa ating gobyerno para ma-avail itong service na ito na tinatawag po namin sa whole package of services sa ating mga former members of non-state armed groups. And it will provide to them a monthly na support sa ating mga members of non-state armed groups. Yun nga po sabi ko nga, pag napirmahan ito, magsisimula ito ng January 2027 or 2027 hanggang sa 2032. Para talagang ma-fulfill na yung talagang naging pangako ng gobyerno sa ating mga former members of non-state armed groups na nagbalik loob sa gobyerno. So napakaganda talagang tuloy-tuloy na assistance para sa kanila. Yes, in the coming days, malalaman nyo rin po yan kasi talagang i-engage din po ng OPAPRO lahat ng mga interagency bodies po na. Good news talaga yan, Pastor Ross, and we will keep praying, na alam naman natin, ang puso ng ating pamahalaan, ay talagang nais nating makamit itong kapayapaan at syempre yung mga nagbalik loob ay masiguro yung kanilang kinabukasan at kanilang reintegration sa ating community. And we will keep praying and hoping at alam naman natin na mangyayari po yan na by 2027, tuloy-tuloy na po yung one package na ito na support para sa peace campaign ng ating pong bansa. So, any parting messages na gusto niyo pong i-share, Ma'am Director Laksa? Yes po. Unang-una sa lahat, syempre nagpapasalamat po ako sa inyo na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na aming maibahagi sa ating mga tagapakinig o tagapanood itong pong programa ng DSWD na Peace and Development Buong Bansa Mapayapa. Sabi niyo nga po, hindi lahat talaga ay alam na meron pong ganitong programa ang gobyerno, lalong-lalo na ang DSWD. Syempre, maraming salamat po dito sa pagkakataon na ito. And of course, as a part of our message, lagi po namin iniiwan sa ating mga kababayan sa ating pong mga tagapakinig at lahat po ng ating mga kababayan. Alam naman po natin na ang kapayapaan na hindi lang po kawalan ng kaguluhan. It is about creating communities where every Filipino feels safe, valued, and given the opportunity to live a better life. At sa pamamagitan po ng iba't ibang peace and development programs ng gobyerno, lalong-lalo na po ng DSWD, patuloy po nating inilalapit ang social protection, livelihood, basic services at iba pa pong intervention sa mga pamilyang higit na nangangailangan, lalong-lalo na po sa mga conflict-affected and vulnerable communities. At ang tunay pong kapayapaan ay nagsisimula kapag may malasakit, pagkakaisa, at pantay na pagkakataon. Kaya sama-sama po natin itaguyod ang kapayapaang may kaakibat na pag-unlad dahil ang kapayapaan ay para po sa lahat at ang pag-unlad ay walang dapat maiiwan. Maraming salamat at mabuhay. Powerful. What a powerful, closing message na ni Director. Thank you so much, Sir Kin. Alam mo, hindi lang ito yung una natin na guest si Director Laksa. Sa susunod, mga informations, mga developments, gusto po nating mapakinggan yan at malaman ang ating mga kababayan. Kaya po, sa araw na ito, Sir Kin, meron ka bang any announcement? Ano naman po, hintayin natin yung mga susunod pang guestings ni Director Laksa. Napakaganda. Ang dami lang programs kasi. At yun, kitang-kita yung talaga kasi, ito nga, ang katrabaho ko talaga kasi yung staff ni Director Laksa at kita-kita ko yung passion nila sa pagtulong sa ating mga FR. Kaya nga naisip ko talaga imbitahan si Director Laksa dito sa ating programa, Pastor. Wow. Pastor Samora. Salamat po. Talagang boots on the ground sila, Pastor Robert, Sir. Yes. Kita ko talaga with my own eyes na nakadaupang palad ko ang kanilang mga kasama na tunay nagiging blessing sila. At dahil wala na po tayong oras, mga kaibigan, at talagang masarap yung ating talakayan, isang makabuluhang talakayan na naman ang ating natunghayan ngayong umaga,
At sana'y makasama namin kayong muli sa mga susunod pang episode. Muli, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.